Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Cebu, sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa Cebu City. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 84 na kabanata, ang talata po ay 11. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sino mang ang gawain ay matwid at marangal. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matwid at marangal. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y labis na nagpapasalamat sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang kami makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon, kami linisin sa lahat naming karumihan sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Cebu City. Lord, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Cebu City nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Cebu City. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 42 kabanata. Ang talata po ay 25 hanggang 28.
Iniutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, "Ibinalik sa akin ang aking salapi. Heto, sa aking sako." Nanginginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, "Ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos?" Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay umuwi na, nanggaling na ang mga magkakapatid sa Ehipto at kanila nang binitbit yung kanilang mga nabili na pagkain para sa kanilang mga pamilya. Kinarga nila at umuwi na nga sila. Pero pagdating ng gabi, tumigil sila para magpahinga. Pinakain ng isa yung kanyang asno. Ako nagulat siya sapagkat nandoon yung ibinayad niya. Kaya napasigaw siya. Ibinalik ang aking salapi. Heto sa aking sako. Alam niyo po, isang katotohanan na ang kahabagan ng Panginoon ay walang bayad. Kahit tayo pa ay hindi karapat-dapat. Alam niyo po, ito yung namamangha ako sa Panginoon sapagkat sa katotohanan lang po, kapag ating binalikan, tinignan yung ating mga kasalanan, tayo po ay mamamangha sa kahabagan ng Panginoon na tayo'y patawarin at patuloy na gamitin. Alam niyo po, sinasabi ko nga sa Panginoon, pwede namang palitan mo na lang kami, Lord, o ako, no? Sinama ko pa kayo eh. Lord, pumili ka na lang ng iba. Samantalang ito po ay pwedeng gawin ng Panginoon. Alam niyo po, ako'y naniniwala na may itinalaga ang Panginoon na responsibilidad para sa bawat isa sa atin. At napakahalaga na nilalakaran natin, ginaganap natin yung itinakda ng Panginoon sa atin. Ano ba ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo, kapatid? Kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng isang anak, aba, kailangang siguraduhin mo na ang nag-iisa mong anak ay lalakad sa katotohanan at katwiran ng ating Diyos na buhay. Hindi marapat na ang iyong nag-iisang anak, magigising ka na lang, nasa landas ng kadiliman. Paano gagawin ko? Pipilitin ko ba siya, Bernie? Kung ayaw niya talaga, hindi po pipilitin. Kailangan po simulan natin sa pananalangin. Ang term ng mga unang Kristiyano, lutuin. Ibig sabihin, huwag mong titigilan. Lagi mong idudulog sa Panginoon. Amang Diyos, ikaw po ang manguna sa aking sambahayan, sa aking anak o mga anak. Alam niyo po, ako'y naniniwala. Yan ang unang responsibilidad ng Diyos na ipinagkaloob sa mga magulang. At para dun sa mga kapatid natin na hindi pa pinagkakalooban ng anak, aba, huwag naman kayong sumama ang loob sa Panginoon sapagkat ang panahon ng Diyos ay hindi nahuhuli. Si nanay ni John the Baptist,
Kailan siya nagkaanak, di ba? Si Sarah, di ba po? Isang katotohanan na ang bagay na ito ay nagsasabi sa atin na tunay ang Panginoon ang isang gumagabay at sumasama sa atin. So, ako po, sinasabi ko to sa bawat isa para maunawa natin na ay, meron palang responsibilidad ang Panginoon para sa akin. Meron kang maliit na tindahan. Oh, yun nga eh. Ang liit-liit na nga ng tindahan ko, puro utang pa. Aba? Oh, pwede kang gumawa ng patas kasi tindahan mo yun, no? Sabihin mo, simula ngayong araw na ito, wala ng utang. Sabay punta ng biyenan mo. Ni, wala kaming makain. Diyos ko, Panginoon. Yun lang po, no? So, responsibilidad natin yun. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, di ba? Huwag nating baliwalain. Siguraduhin natin na kung ano yung iniatang ng Panginoon sa atin, para maglinis lang ng bahay ang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kapag gawin mo ng mainam. Alam niyo po, naalala ko yung kwento na gawang kwento lang naman yun, ano po, na meron daw isang caretaker ng church na kada nagpupunas ng silya sa simbahan, sabi, Panginoon, pagkaloob mo po yung pangangailangan ng mga upo dito, yung mga panalangin nila, ikaw po ang tumugon. Alam niyo po, pagdating daw sa langit, may napakalaking masyon. Yung kanyang pastor na sumakabilang buhay din, meron naman siya. Pero hindi lang kalakihan yung mansion niya. Mas malaki yung mansion ng caretaker. Kasi caretaker na siya, so alam niya na kung paano maglinis ng mansion. Lalo mo linisan sa langit sa mga napakalinis na po doon. Ano po? Ito po ay kakatuwang istorya na mas higit na pinagpala yung nasa maliit na responsibilidad. Alam niyo kung bakit? Kapag ginagawa natin yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa paraan na kanyang itinakda, hindi pwedeng pigilan ng kahit na sino man yung pagdaloy ng pagpapala at biyaya ng Diyos para sa atin. Kaya ako po ang aking panawagan para sa bawat isa. Aba, ano ba ginagawa mo dun sa ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo? Huwag mo sabihing maliit lang yan. Huwag mo sabihing baliwala. Sapagkat sa katotohanan, kahit gaano kaliit ang responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo, mamamangha ka. Kapatid, yung nagbahagi ng salita ng Diyos kay Billy Graham ay tagalinis lang ng sapatos. Habang nililinis niya yung sapatos ni Billy Graham, senior niya, sabi niya, minamahal ka ng Panginoon. At nais niya na ipagkaloob sa iyo ang buhay na walang hanggan, ang kapatawaran sa iyong kasalanan. Alam niyo, tinanggap ni Billy Graham ang Panginoon. Yung nagsushine ng sapatos hindi nakarating sa maraming bansa. Pero si Billy Graham, sa napakaraming pagkakataon, nagtungo sa iba't ibang bansa upang ibahagi ang salita ng Diyos. Kahit doon sa mga lugar na tila imposible, ginawang posible ng Diyos. Hindi siguro yung sunshine boy yung nakarating. Pero sa pamamagitan niya, dumaloy ang himala at kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Yun din po ang aking inaasahan na dadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Matapat nating ganapin ang kalooban ng Diyos upang tayo'y mamangha sa kanyang kahabagan
sa pamamagitan ng ating mga buhay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat. Kami po'y pinagkalooban mo ng pagkakataon na maunawa. Bakit ba nangyayari sa amin ang mga nangyayari sa amin? Bakit ba kami nasa ganitong kalalagayan? Panginoon, maraming salamat sapagkat kami iyong pinagkatiwalaan. Ipahintulot mo na amin pong maganap ang iyong dakilang kalooban, maging dahilan kung bakit tumaloy ang iyong kapayari sa tuwing aming sinusunod ang iyong nais. Lord, kami po'y nananalig na hindi ka after sa great things because you are greater. At ang aming panalangin, Panginoon, kami patuloy mong bigyan ng maliwanag na kaunawaan sa isang bukas na kalangitan na anumang aming hilingin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus ay tunay amin ang tinanggap. Lord, dinudulog ko po sa iyo yung mga kapatid na nag-i-struggle doon sa mga challenges na nasa kanilang mga buhay. Physical challenges, mental challenges, spiritual challenges. Lord, ikaw po ang gumabay. Mag-ingat. At doon sa mga kapatid na hindi nila alam saan sila patutungo, ikaw po ang magkaloob ng mga tamang tao na ihahatid sila sa iyong katwiran at kabanalan. Lord, excited kami sa gagawin mo sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang Cebu City. Lord, kami nananalig ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa Cebu City ay pinag-iisa mo. Kinakalooban mo sila ng unawaan. Kinakalooban mo sila ng iyong spirito at kapangyarihan. Hayaan mo, Amang Diyos, na ang iyong salita ay tunay na maibahagi sa bayan ng Cebu at maranasan nilang pagkilos mo. Maging dahilan nito ng kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Kami po'y nananampalataya, Lord God, lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Ayon ang pinababagsak sapagkat wala silang karapatan sa bayan ng Cebu sapagkat tunay ikaw ang pumili at tumawag sa bayang ito para ipahayag ang dakilang kaligtasan. Dalhin po namin ang pagsama mo, Amang Diyos, sa iyong katawan, sa iglesia sa Cebu City. Lord, ang aming panalangin. Matagpuan mo ang pagkakaisa na siyang magiging ugat ng pagdaloy ng iyong Santong Espiritu at pagkatatag ng altar ng aming Panginoong Yeso Kristo. Maraming salamat po. Kami po'y nananalig, pinatawad mo at nilinis ang Cebu City sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway at itinalagan nyo ang Cebu para maranasan ang inyong kapangyarihan sa pangalan. So namin ding dinudulog sa iyo aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa aming gobyerno. Lord, ang mapangyari yung dakilang kalooban, mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. At sa pangalan ni Jesus, Lord, mapangyari ang iyong nais na dumaloy ang iyong Santong Espiritu. Lord, we declare the altar of our Lord Jesus Christ be the altar to praise, to worship, be the altar to offer, be the altar to lift up the name of Jesus. Lord, dasal din po namin na dumaloy ito sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa aming gobyerno. At ang aming panalangin, ikaw po ang maglantad ng lahat ng kasinungalingan ng kaaway. At ang tunay na maitatag ay ang aming Panginoong Heso Kristo at ang kanyang katotohanan.
Lord, you also pray for Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ikaw po ang tumawag sa mga bayang ito. Itindig mo sila sa pagganap ng iyong kalooban. At ang aming panalangin tunay, dumaloy ang iyong kalwalhatian. Lord, ang kaunlaran na nagmumula sa iyo. At sa pangalan ni Jesus, Lord, magaganap sa amin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sent in country, and to be the America race in the height of its glory. Lord, dasal din po namin ang pagsama at pangunguna mo sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan nila para magtagumpay sila sa pagsunod sa iyo. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po sila ng may kapangyarihan. Mapangyari ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fullness of your blessings sa mga misyonero, sa iba't ibang panig ng daigdig, sa mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong maihatid ang iyong katotohanan sa mga bansang iyong pinagdalhan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa fulfillment ng iyong purposes, Lord God, sa mga lingkod mo. And we just believe, indeed, you have released your fullness. Sa Hong Kong, Macau, Taiwan, ilusan mo po ng may kapangyarihan ng Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare the fire of revival. And as we speak peace over Israel. Maraming salamat po. We also pray a special prayer for Iraq. Kalingain mo ang iyong mga anak sa bayang ito at patuloy na maipahayag ang dakilang kaluwalhatian mo. Maraming salamat po. Inangkin namin, tinugon mo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Maraming salamat po sa inyong pagsama, sa inyong pagkisa. Lagi nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with part, with a new faith and with a flourishing business in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.